Hi guys! Kumusta kayo? Welcome nga pala sa channel ko. Ngayon, tatalakayin natin ang nakakaengganyo at komplikadong kasaysayan sa politika ng Pilipinas. Isa itong paglalakbay na sumasaklaw ng daang taon mula sa panahon ng mga barangay, pananakop ng Espanyol, pamamahala ng Amerikano at Hapones, hanggang sa isang pagiging modernong bansa. Hindi lamang ito tungkol sa mga petsa o detalye. Ito ay tungkol sa kung paano hinubog ng ating nakaraan ang ating pagkakakilanlan bilang isang bansa at mga hamon na hinaharap natin ngayon. Magsimula tayo ngayon sa panahon bago dumating ang mga Espanyol, kung saan ang ating mga ninuno ay namuhay sa maliit na komunidad na tinatawag na barangay. Magsimula tayo ngayon sa panahon bago dumating ang mga Espanyol, kung saan ang ating mga ninuno ay namuhay sa maliit na komunidad na tinatawag na barangay. Ang bawat barangay naman ay pinamumunuan ng isang datu na may responsibilidad sa politika, ekonomiya at seguridad ng barangay. Ang mga desisyon naman ay madalas na ginagawa sa tulong ng mga nakakatanda na maituturing ng maagang anyo ng participatory governance. Sa tingin nyo, maaari bang umunlad ang sistemang barangay sa mas malaki at nakakaisang sistema ng pamahalaan kung walang pananakop? O kailangan muna talaga ng impluwensya mula sa labas para makabuo ng isang bansa? Ibahagi ang iyong opinyon. Noong 1565, nagsimula ang pananakop ng mga Espanyol at kasama nito ang sentralisadong pamahalaan sa ilalim ng encomendian system. Ipinakalala rin nila ang Kristyanismo, isang mahigpit na instrukturang panlipunan at pinigilan ang mga katutubong sistema ng pamahalaan. Gayunpaman, sa panahong ito rin umusbong ang nasyonalismo ng mga Pilipino. Sina Jose Rizal at Andres Bonifacio ay lumaban para sa kalayaan. Isa sa pamamagitan ng reforma at isa sa pamamagitan ng revolusyon. Sa tingin ba ninyo winasak ng pananakop ng Espanyol ang ating kultura? O ito rin naglatag ng pundasyon para sa ating makabagong pagkakakilanlan? I-comment mo na! Matapos ang Espanya, napasakamay ng mga Amerikano ang Pilipinas noong 1898. Ipinakalala nila ang mga demokratikong institusyon, pampublikong edukasyon at mga reforma sa ekonomiya. Ngunit ipinakita ng digmaang Pilipino-Amerikano na ang kalayaan ay hindi basta-basta binibigay. Ito ay pinaglalaban. Ang impluwensya ba ng Amerika ang tunay na demokratiko o isa lamang ito sa anyo ng kontrol? At gaano ba kalaki ang epekto ng kanilang impluwensya sa ating sistema ng politika ngayon? Hibagi ang iyong pananaw. Dumako naman tayo sa pananakop ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig ay puno ng kahirapan at paglaban. Bagamat nangako ng kalayaan, ang mga Hapones ay nagtatag ng isang puppet na gobyerno na ang mga Pilipino ay nakaranas na malupit na kondisyon. Ngunit ipinakita ng kilusang Guerrilla ang lakas at katatagan ng mga Pilipino. Sa tingin ninyo, ang panahong ito ba ay nagbuklod sa atin bilang isang bansa? O nag-iwan ito ng sugat na humubog sa politika pagkatapos ng digmaan? At sa wakas, noong 1946, naging isang malayang republika ang Pilipinas. Ngunit hindi naging madali ang ating paglalakbay. Mula sa Hukbalahap Rebellion hanggang sa batas militar sa ilalim ni Marcos. At ang People Power Revolution noong 1986. Maraming pagsubok ang hinarap ng ating demokrasya. Sa tingin ba ninyo, buhay pa rin ang diwa ng people power sa kasalukuyan? Paano natin masisiguro na maipapasa natin ang aral sa panahong ito sa mga susunod na henerasyon? Ngayon, ang Pilipinas ay isang demokratikong bansa, ngunit maraming parang hinaharap na hamon. Tulad ng katiwalian, hindi pagkakapantay-pantay at mga political dynasty na patuloy na nakakapekto sa ating lipunan. Kasabay nito, nakita rin natin ang paglago ng civic engagement at mataas na kamalayan sa ating kasaysayan. Sa tingin ninyo, paano natin magagamit ang mga aral ng nakaraan para harapin ang mga hamon ng kasalukuyan? Umuusad ba tayo bilang isang bansa? O paulit-ulit na lang tayo nahuhulog sa parehong mga problema? Pag-usapan natin ito. Mula sa barangay hanggang sa makabagong panahon, ang kasaysayan pampolitika ng Pilipinas ay kwento ng katatagan, pakikibaka at pag-asa. Isang paalala na ang ating nakaraan ay mahalagang aral para sa pagtatayo ng mas magandang kinabukasan. Ano sa tingin ninyo ang bahagi ng ating kasaysayan na may pinakamalaking epekto sa kinalalagyan natin ngayon?
Ibahagi mo na ito sa comment section. Kung nagustuhan ninyo ang ating talakayan ngayon, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mga ganitong content. Salamat sa panonood!